What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan natin kung paano nga ba makapasa sa insurance company. Okay? So sa insurance company, okay, so ang trabaho mo doon ay magiging agent ka muna. Okay, magbebenta ka ng insurance. Tapos, syempre bago ka makapagbenta ng insurance, kailangan mo ng license, okay, ma-codan, okay, magkaroon ka ng ID para paniniwalaan ka ng client mo. Okay, sa insurance company pala, dito kayo matututo kung paano nga ba mag-sales talk. So mayroon tayong mga video, tingnan nyo lang sa ating dashboard, sa ating YouTube channel. Okay, visit po kayo doon at meron tayong mga pinag-usapan doon about sales talk. Okay, paano nga ba mag-sales talk. Ngayon, paano ako nakapasa doon? Okay, so nung ako ay nag-start sa insurance agent journey ko, okay, pinapunta muna ako sa Baguio. 15 days akong nag-training doon. Pero kumbaga natulog ako doon sa parang upline ko, tapos tinuruan ako sa business. Okay, pinanood namin yung The Founder. Kung sino rin panoorin yung movie na yun, maganda. Okay, yung may-ari ng McDo. Okay, ang nangyari doon is yung parang merong dalawang magkapatid na sila yung gumawa ng McDo. Okay, tapos ayaw nilang mag-expand. Okay, tapos yung isa, si Ray Kroc ata yun yung parang porsigido na gustong magbenta ng business nila. Okay, o kaya siya yung gustong mag-franchise ng business. So itong dalawang magkapatid na to na yung gumawa ng burger, okay, ayaw nila. Okay, pero itong si Ray Kroc, okay, gumawa ng paraan para mas lalong makilala yung McDo. Okay, may mga time na parang bakit ginawa ni Ray Kroc is parang meron siyang ginawang masama. Okay, kasi ang nangyari kasi parang hindi niya sinabi na mag-branch out siya. Okay, so si Ray Kroc ay gumawa siyang system, pinag-aralan niya at nag-boom. Okay, nag-boom yung McDo. Tapos ang nangyari, pina-franchise na hindi alam yung dalawang magkapatid. Tapos sumabog yung McDo. Hanggang ngayon, okay, nakakatingin tayo ng McDo. Siguro kung hindi ginawa ni Ray Kroc, hindi natin matitikman yung McDo. Pero parang in positive way, kumbaga pumunta dito yung McDo, 'di ba, na branch out. Okay? Tapos medyo nagalit yung magkapatid kasi parang sinabotahin niya yung magkapatid, okay? Pero dinil niya, okay? Dinil niya yung magkapatid na bayaran siya kasi nagkasakit na yung parang magkapatid o kaya yung isang magkapatid doon. Nagkasakit yung isa. Tapos parang dinil, okay, ni Ray Kroc yung business na bilhin na lang. Parang million ata. Pero parang ewan ko kung ayaw or gusto. Pero basta ang ending nun parang binigyan. Okay, binigyan ni Ray Kroc ng parang binili niya yung business. Okay. So, ang lesson learned doon is kailangan kasi nating i-expand yung business natin. Okay. Siyempre, magsisimula tayo kung paano natin ibebenta yung business. Kaya parang ako, nag-start ako sa insurance agent para maging insurance agent para matuto kung paano magbenta. Okay, so sana wag dumating yung time na ayaw nating expand yung business natin. Okay, makontento tayo na merong bumibili everything. Sana wag ganun. Mag-expand tayo, padami natin yung branches natin kung food business. Okay, mangarap tayo, okay, na madami yung makatikim sa business natin, makapag-satisfy ng mga tao sa food natin. At the same time, makatulong sa tao. Okay, dapat maganda yung motive natin. Okay, so balik tayo sa ating topic na paano nga ba ako nakapasa sa insurance agent para matuto pa. Okay, paano mag-sales talk, paano makapag-close deal. Okay, syempre, hindi ka makakapunta dun sa journey na yon kapag hindi ka nakapasa as insurance agent. Okay, number one na ginawa namin, syempre, kailangan mong mag-pray. Number one yon, kailangan mong mag-pray, higyan ng wisdom, ma-feel ka ng Holy Spirit. Tapos, huwag mong makalimutan yung mga na-review nyo. So, that time, merong magre-review sa inyo, okay, sa company na yon na magtuturo sa inyo, re-reviewin nyo yung, dalawa kasi yun yung variable tsaka yung isa variable tapos yung traditional. So, tuturuan kayo tapos mag-review muna kayo bago exam. So, yung that time is 17 years old ako. Okay, nakwento ko yun sa mga vlog natin. 17, so dapat 18 years old ka pataas.
So, parang 17 years old ako, nag-training na ako, tapos nag-review na ako, binigay sa akin yung mga reviewer, mga hard copy. Tapos, bago mag-exam, okay, actually, October 31, kinabukasan or November 2, nag-exam na kami, nag-exam na ako. Pupunta kami sa MOA, okay? So, bago kami mag-exam is, nag-review muna kami. Okay, merong magre-review sa inyo yan, okay, kung mag-apply kayo ng insurance. Okay, tapos, ang ginawa ko, okay, di ba una is mag-pray ka muna para bigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Number 2, okay, kailangan mong, okay, magtiwala sa Panginoon. Siyempre, kung wala kang faith sa Panginoon, hindi kanya bibigyan ng magandang result. Okay? Siyempre, kailangan mong magtiwala sa Panginoon. Kailangan mo ng faith sa Panginoon. Kasi kung wala, hindi ka makakapasa. Okay? Kasi, ang Diyos lang yung magbibigay sa'yo ng gabay. Kung wala ang Panginoon, wala. Kaya that time, nag-pray ako. Okay? Nag-review ako. Okay? Tapos, nagtiwala ako sa Panginoon. And pangatlo, and lastly, syempre, okay, kailangan mong maging confident sa sarili mo. Okay, syempre, after mong mag-pray, after magkaroon ng faith sa Panginoon, kailangan mong encourage yung sarili mo, ma-motivate, ano ba yung mangyayari, para saan ba to. Okay, kailangan mong makita yung sarili mo na dapat ay makapasa ka. Okay, kasi nga, binigyan ka na ng Panginoon ng wisdom. Okay, tapos may faith ka sa Panginoon. And lastly, syempre, andyan yung success. Okay, ano ba yung mangyayari pag nakapasa ako? Ano ba yung dapat kong gawin? Ano yung mga dapat mangyari? So, isipin mo na yung mga positive, mas positive na mangyayari sa'yo. Kasi, kung hindi ka naging positive, okay, puro negative yung iniisip mo, wala. Okay, stay focused ka, okay, magtiwala ka sa Panginoon, at the same time, okay, dapat meron kang tiwala sa sarili mo na kaya mo. Okay? Kasi kung hindi mo yun ima-mindset, okay, mahihirapan ka. Negative yung papasok sa isip mo. Kasi minsan, kung ano yung iniisip natin, okay, nag-a-attract ng negative. Okay? Kung ano yung iniisip mo, negative man yan or positive, okay, yun yung mangyayari. Okay? Kaya dapat maging positive tayo. Okay? Maging optimistic tayo na makakapasa ako, kaya ko to, okay, gagabayin ako ng Panginoon, at andyan yung faith ko sa Kanya. So, yung tatlo na yun, kailangan natin yun. Okay? So, huwag natin itong tanggalin sa isip natin. Okay? So, una, kailangan mag-pray. Pangalawa, faith. Okay? At tiwala sa sarili. Siyempre, yung kailangan mong makita, yung mga purpose, okay, mo. Okay? Ano ba yung mga reward mo na makukuha? Time will come. Siyempre, kailangan mong mag-glorify ang Panginoon kapag nakuha mo yung achievement na yun. So, glory to God. Kasi ngayon ay nakatatapos natin yung book natin. Okay, ito. Ayan. So, kung gusto mong matuto, okay, kung paano magsimula, okay, itong title na to, itong book na ginawa ko is Negosyo Reality. Okay, ang totoong muka, okay, sa pagninegosyo bago ka magsimula, okay, ng sarili mong negosyo. Okay, so kung gusto niyo pong umorder ng aking libro, yan, sa likod, ito yung likod niya, okay, gusto niyo pong bumili ng aking libro, okay, nasa comment section yung Facebook page ko. Okay, click nyo yung link na yon, tapos nakapin. Okay, tapos message nyo ako. Okay, at isisend ko sa inyo yung price. Okay, may kamahalan nito, pero dito sa book na to, malalaman nyo dito kung bakit mahal. Okay, itong libro na to. Okay, so kung gusto nyo magdagdagan yung knowledge, okay, bili kayo nito. Pero kung wala kayong budget, okay lang naman. Okay, hindi ko kayo pinupush para bumili. Okay, so sana ay naging blessing sa inyo itong vlog na to. And see you in my next vlog. At ingat kayong lahat. At nawa ay nakatulong itong video na to. Bye-bye, and don't forget to like, share, subscribe. And mag-comment kayo if you have many questions. Bye-bye!